Okay. So, makibukas po kayo sa akin. If you have Bible with you, makibukas po kayo sa akin sa John chapter 11, verses 38 hanggang 57. At tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. John chapter 11, verse 38 hanggang 57. Ang sabi po dito, muling nabagbagang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari ang mga Pariseo, ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila, si Caiphas na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabing, wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko, maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan, ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagpaalam o ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Pagpapalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat minsan pa minarapat mo, kami po ay makasamba, makarating sa lugar na ito upang makapagpuri sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Sa amin pong pagpapatuloy sa umagang ito, inihiling po namin ang pakikipisa ng Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa. Liwanagan po kami, ang aming puso, ang aming isipan, upang lubos po naming maunawaan ang inyong mga salita. Maraming salamat po. Ingatan mo rin po ang ako na gagamitin mong tagapagsalita. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. Everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga kapatid, kung babasahin po natin ang Gospel of John, makikita natin na ang bawat miracle in Jesus Christ ay hindi lang po wonder o amazing event. Dito po sa John, ang tawag dito ay sign. No?
Ibig sabihin, mayroon po itong itinuturo tungkol sa kung sino si Jesus at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. At dito po sa ating teksto ngayong umaga, sa John chapter 11, nandito tayo sa pinakamatinding sign. Ano yon? Ang pagbuhay kay Lazarus na 4 na araw ng patay. Pero ang mas malalim na tanong, bakit ito ang huling malaking sign bago ang Passion Week? No? Bakit pagkatapos nito, biglang napunta o papunta na si Jesus sa kamatayan? Ito po ang sagot. Ito ang final public revelation bago ang krus. Dito po matatagpuan ang dalawang bagay. Una, yung tinatawag po natin na maximum revelation of glory. No? Maximum, ulitin ko, maximum revelation of glory. At pangalawa, ay yung maximum manifestation of unbelief. So, unang makikita po natin dito yung revelation ng glory ng Diyos sa pamamagitan o sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. At dito rin po makikita natin yung manifestation ng unbelief ng tao despite the fact ng so many miracles na ginawa ni Jesus Christ. At sa gitna po nito ay nagsisimula na ang daan papuntang Calvary. So, after ng miracle, doon magsisimula yung daan papuntang Calvary, na kung saan ay tatahakin ng ating Panginoong Jesus. The climatic sign. Sa verse 38 hanggang 44, sa buong aklat, sunod-sunod na signs ang ginawa po ni Jesus Christ. Tama? Sa buong aklat ng John. Ginawa niyang alak ang tubig, pinagaling ang may sakit, pinakain ng libu-libong tao, pinakalma ang bagyo, at binuksan ang mata ng isang bulag na mula pa sa pagkapanganak. Pero dito po sa John chapter 11, umabot po tayo sa pinakadakilang sign bago ang cross. Isang 4 na araw ng patay na tao ang bubuhayin ni Jesus Christ. At ang pangalan po niya ay si Lazarus. Alam niyo mga kapatid, hindi po ito simpleng healing lang. Hindi po ito yung tinatawag na recovery, no? Patay na talaga si Lazarus. At 4 na araw na. So, doon na po nagsisimula yung tinatawag na decomposition. At sa pamamagitan po ng miracle na ito, mga kapatid, ipinapakita po dito ni Jesus na siya ang may kapangyarihan maging sa kamatayan. Jesus, sa verse 38 at 39 po, titingnan natin, Jesus confronted the reality of death. Pagdating po ni Jesus Christ doon sa libingan, ang sabi po ng text, it was a cave, no? Isang yungib daw o isang ano ba sa Tagalog yung cave? Kuweba, yan, kuweba. At ito daw po ay natatakpan ng bato. Ang sabi ni Jesus Christ, take away the stone. So, napakahalaga po ng moment na ito, mga kapatid. Napakahalaga po nito. Hindi po iniwasan ni Jesus Christ ang reality ng kamatayan. Sa halip, lumapit po siya sa libingan. At nang sabihin po niyang alisin ng bato, nag-react agad yung kapatid ni Lazarus. Sino yun? Sino yung nag-react? Si Martha. Ang sabi po ni Martha, Panginoon, nangangamoy na po si Lazarus. Dahil 4 na araw na po siyang patay. Ibig sabihin, wala nang pag-asa sa pananaw ng tao. No? Ibig sabihin, wala nang pag-asa sa pananaw ng tao dahil 4 na araw ng patay. Nagsimula na ang decomposition. Humanly speaking, it is impossible
Imposible na ito. At dito po natin makikita ang banggaan ng dalawang bagay. Yung tinatawag na human hopelessness at yung divine power. Kapag tao lang ang titingin, no? Sa natural na tingin po natin, sa natural na pagtingin natin bilang tao, tapos na ang lahat. Tama? Pero kapag si Kristo ang kumilos, kahit ang imposible ay magiging posible. May kausap po ba ako? Ano po yung theological insight na makikita natin sa verses na ito? Ang kamatayan ang ultimate consequences ng kasalanan. Mula sa Genesis hanggang sa panahon natin ngayon, wala pang sino mang tao ang kayang talunin ang kamatayan. Pero si Jesus, lumapit siya mismo sa pinaka-kinatatakutang kaaway ng tao. At ipinakita niyang hindi siya natatakot dito. Hindi si kamatayan, alam niyo, hindi si kamatayan ang may final word, kundi si Jesus Christ. Amen? Hindi si kamatayan ang may final word, kundi si Jesus Christ. Minsan, meron pong mga sitwasyon sa buhay natin na parang 4 na araw ng patay. No? Ibig sabihin, wala na tayong pag-asa. Parang sirang relasyon, pusong manhid, o pusong bato. No? Kasalanang paulit-ulit. Problema na parang imposible nang masolusyonan o maayos. Pero ang parehong Jesus, ito po ang pinakamagandang tandaan natin. Ang parehong Jesus na humarap sa libingan ni Lazarus ay siya ring Panginoon natin ngayon. Walang sitwasyon na patay pagdating kay Jesus Christ. Amen? Hello? Walang sitwasyon na patay pagdating kay Jesus Christ. In verse 40, Jesus called for faith before the miracle. Alam nyo, dito po sa verse na ito, sa verse 40, bago po gawin ni Jesus Christ yung miracle, sinabi niya kay Martha, sabi niya kay Martha ito, no? Hindi ba't sinasabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian. Napakaganda po nito, mga kapatid. Bakit ko po sinabing napakaganda nito? Dito po sa instances na ito, gusto ni Jesus Christ na matutunan ni Martha na ang faith ay hindi nakabase sa nakikita muna, kundi sa salita ni Kristo. Hindi sinabi ni Jesus, kapag nakita mo muna, saka ka maniwala. Di ba? Meron tayong tinatawag na to see, to believe. Ganyan ang tao eh. Kailangan makita ko muna bago ko maniwala. Pero ang sinabi ni Jesus Christ, manampalataya ka at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Manampalataya ka at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Yan yung ibig sabihin ng faith sa Hebrew chapter 11, if I'm not mistaken. Ito ang pattern ng tunay na pananampalataya. The pattern of faith. Faith, trust Christ even before the answer comes. Sa Gospel of John, ano po theological insight na makikita natin dito? Dito po sa Gospel of John, ang signs ay hindi end goal. Hindi po ito katapusan. Ang signs po ay pointers, no? Ipinapakita nila kung sino si Jesus Christ. At dito ang resurrection ni Lazarus ay sign na si Jesus talaga ang the resurrection and the life. John chapter 11 verse 25. So, hindi lang siya nagbibigay ng buhay. Ibig sabihin, siya mismo ang source ng buhay. Mga kapatid, minsan, gusto natin na, Lord, pakita mo muna bago ako maniwala. Ganyan tayo eh. Pakita mo muna sa akin bago ako manampalataya. Pero kadalasan,
Tinatawag ng Diyos na magtiwala muna sa kanya. Tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala muna sa kanyang salita. Kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Kahit hindi pa malinaw ang outcome. Kahit imposible sa paningin natin. True faith clings to Christ before miracle happens. Maniwala ka muna. Manampalataya ka muna. Just like what he said to Martha, manampalataya ka muna at makikita mo ang glory ng Diyos. Sa verse 41 hanggang 44 po ay pagkatapos pong manalangin ni Jesus Christ, so nakalagay po dito, Jesus displayed His sovereign power over death. After pong manalangin ni Jesus Christ, dito sa verse 41 hanggang 44, ang sabi niya, sumigaw siya, Lazarus, come out! Sabi niya kay Lazarus. Alam niyo, ang nakakabigla dito, agad lumabas si Lazarus. Kaya lang, nakatali pa ang kamay at paa ng grave clothes. Pero, buhay na siya. No? Buhay na si Lazarus. Mga minamahal, napakasimple po ng description. Napakasimple ng description. Pero napakalalim ng kahulugan. Walang ritual, walang struggle, walang kahirap-hirap. Isang utos lang mula kay Kristo at sumunod maging ang patay. Ipinapakita po nito na ito ang authority ni Jesus Christ. Ang tinig na lumikha ng mundo ay siya ring tinig na bumuhay kay Lazarus. Ang miracle na ito ay preview. So, yung miracle pong ito, yung pagbuhay kay Lazarus, ito po ay preview lamang ng mas dakilang resurrection na darating. Hindi lang si Lazarus ang bubuhayin, mga kapatid. Darating ang araw, ang sabi ng Biblia, na ang lahat ng libingan o ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng tinig ng Diyos o ni Kristo. At silang lahat ay mabubuhay. Diba? Sabi ng John 15 o John chapter 5, if I'm not mistaken, darating ang panahon na maririnig ng lahat ang tinig ng anak ng tao. At ang sino mang sumampalataya sa kanya ay mabubuhay. At ito rin po ay larawan ng spiritual salvation. Kung paanong nagkaroon ng resurrection, kung paanong binuhay ni Jesus Christ si Lazarus, ito po ay larawan ng spiritual salvation. Ang makasalanan ay spiritually dead, right? Hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili, pero kapag tinawag siya ni Kristo sa biyaya, ang spiritual na patay ay magkakaroon ng buhay. Parang tao na matagal nang alipin ng kasalanan. Akala ng lahat wala nang pag-asa. Di ba? May mga kilala ba tayong ganyan? Akala natin sobrang grabe siyang gumawa ng kasalanan, no? Akala natin wala nang pag-asa. Pero nang tawagin siya ni Kristo, nagbago ang kanyang buhay. Dahil ang gospel is not just a piece of advice. It is a life-giving power. Kaya tayo hindi tayo nawawalan ng pag-asa. No? Ang kailangan, ang trabaho lang natin bilang mga mananampalataya is to share the word. Share the word. Napapanahon man o hindi. Sapagkat hindi tayo ang magbibigay ng buhay. It is the word of God that gives life to all spiritually dead. Mga kapatid, ang hope po natin ay wala sa sarili nating kakayahan. Wala sa galing natin, wala sa talino natin. Ang hope natin ay nasa makapangyarihang tinig ni Kristo. Kung kaya niyang buhayin si Lazarus,
Kaya niyang buhayin ang pusong patay dahil sa kasalanan. Kaya niyang magbigay ng pag-asa sa hopeless. At kaya niyang magligtas hanggang sa sukdulan. Dito po sa verse 4, 40 at 45, glory is revealed not by avoiding suffering, but by entering it. Sa natural po nating pag-iisip, kapag sinabi po nating glory, madalas ang iniisip po natin ay una, tagumpay, kapangyarihan, comfort, at victory without pain. No? Pero sa Gospel of John, ibang klaseng glory ang pinapakita po dito ni Jesus Christ. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nakita sa pag-iwas sa suffering. So, hindi niya iniwasan, hindi siya umiwas sa suffering. Although, yung prayer niya, Panginoon, kung maaari, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero, sabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Hindi niya iniwasan ng suffering, kundi sa pagpasok niya, kundi siya po ay pumasok mismo sa gitna nito. Sa kwento po ni Lazarus, may sakit, may pagluha, no? Nakita natin kung paano tumangi si Jesus Christ. May kamatayan dahil namatay si Lazarus at matinding kalungkutan. Pero sinabi ni Jesus sa verse 4, sabi niya doon, ang sakit na ito, this sickness is not unto death. Ang sakit na ito ay hindi hahantong sa kamatayan, but for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Ibig sabihin, ang painful situation na ito ay magiging stage o stepping stone kung saan pahahayag ang glory ni Kristo. The glory of the Son was revealed through suffering and then the delay. Dito po nakakagulat yung response. Dito po sa verse 4, di ba? Merong nagpahatid ng balita kay Jesus Christ nung siya ay nasa Jerusalem. No? May nagpahatid ng balita sa kanya. Panginoon, may sakit po ang inyong kaibigan, ang inyong minamahal na kaibigan si Lazarus. Nakakagulat po ang response dito ni Jesus nang marinig niyang may sakit si Lazarus. Tama? Hindi siya agad pumunta sa Judea. Sa halip, anong ginawa ni Jesus Christ? Nanatili pa siyang 2 araw. Sa natural na pananaw natin bilang tao, parang delayed, no? Parang delayed. Parang hindi natin nakikita yung urgency ni Jesus Christ. Parang hindi siya nabahala, walang sense of urgency. Parang hindi concern, parang walang concern si Jesus Christ sa kanyang minamahal na kaibigan. Pero alam niyo sa pananaw ng Diyos, hindi ito isang neglect. Ito po ay divine purpose. May mas malaking bagay na gusto pong ipakita si Jesus Christ dito sa verse na ito. Ito po yan. Kung pinagaling niya si Lazarus habang may sakit pa, ito, tingnan nyo ha. Tingnan nyo, picture out po natin. Kung pinagaling ni Jesus Christ si Lazarus habang siya po ay may sakit, ang makikita lang ng tao, he is a miracle. Siya po ay magiging Jesus the healer. No? Yun lang ang iisipin ng tao, that he is the healer. Yun lang ang tatatak sa isipan ng tao. Pero dahil hinayaan niyang mamatay si Lazarus, ipinapakita niya ang mas dakilang glory ng Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Kung pinagaling niya si Lazarus, ulitin ko, kung pinagaling niya si Lazarus nang siya may sakit, ang makikita ng tao, he is only a healer and not a Messiah. Hindi tagapagligtas. Pero dahil hinayaan niya, pinabayaan niyang mamatay si Lazarus,
Nakita ng lahat, ng marami, ang glory na nais na makita ni Jesus Christ ng mga tao. Kaya doon, mayroon na silang pagkakataon na manampalataya sa Kanya bilang kanilang Mesaya, bilang tagapagligtas, at bilang isang taong may kapangyarihan sa kamatayan at pinanggagalingan ng buhay. Anong theological insight po natin na makukuha dito? Minsan, ang delay ng Diyos ay hindi kawalan ng pagmamahal. Tandaan po natin ito. Ang delay ng Diyos ay hindi po kawalan ng pagmamahal. Minsan, ang delay ay bahagi ng kanyang plano para sa atin upang mas makita natin ang kanyang kaluwalhatian. Hindi laging agad inaalis ng Diyos ang suffering, ang problema, ang suliranin. Dahil may ginagawa siyang mas malalim kaysa comfort lamang. Tingnan po ninyo ito. God is more concerned with revealing His glory than preserving our temporary convenience. At ito rin ang pattern na makikita natin sa cross. Sa paningin ng tao, ang cross ay kahihiyan at pagkatalo. Diba? Sinabi doon, yung mga taong ipinako sa cross ay mga itinumpa. Sa tingin ng tao, ito ay pagkatalo, ito ay kahihiyan. Pero sa plano ng Diyos, doon nahahayag ang pinakadakilang glory ni Jesus Christ para sa redemptive plan. Minsan nagtatanong tayo, no? Minsan nagtatanong tayo sa Diyos. Ang tanong natin, Lord, bakit hindi mo agad inayo? Lord, bakit hinayaan mo pang lumala? Lord, bakit parang delayed ka? At minsan hindi po natin naiintindihan na mas may malalim na purpose ang Diyos. Hindi ibig sabihin na tahimik ang Diyos ay absent ka. Maaaring sa gitna mismo ng suffering, inihahanda niya ang mas malinaw na revelation ng kanyang glory. Alam niyo mga kapatid, hindi po natin ma-enjoy yung smooth surrounding natin without pass through the rough one. Hindi natin ma-enjoy yung tile, yung makinis na tile, kung hindi natin lalakaran yung rough road sa labas. No? Hindi natin madidistinguish ang faith kung walang suffering. Hindi natin masasabing mataas na ang ating pananampalataya kung walang circumstances na hindi naaayon sa kagustuhan natin. And that's the reason why God na pinaparaan tayo sa mga suffering. The glory of the Son produced faith in those who saw Him. In verse 40 at 45, pagdating po sa climax ng miracle, sinabi ni Jesus kay Martha, sabi niya doon, if you believe, you would see the glory of God. Kung ikaw ay mananampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos buhayin si Lazarus, sabi ng verse 45, many of the Jews, therefore, who had come with Mary and had seen what he did, believed in him. Dito po, ito ang purpose ng glory ni Kristo, upang dalhin ang tao sa pananampalataya. Di po ba, yan yung natin kanina, purpose of study? Upang ang layunin, purpose ng glory ni Kristo, upang dalhin ang tao sa pananampalataya. Ang glory po ni Jesus Christ ay hindi po display lamang ng power. Ito ay revelation kung sino talaga siya. Sa resurrection po ni Lazarus, nakita nila na si Jesus ay higit pa sa isang teacher. Higit pa siya sa isang tagapagturo o guro. Higit pa siya sa isang propeta. No?
at higit pa sa isang miracle worker. Siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ano po ang theological insight na matututunan natin dito? Sa Gospel of John, ang tunay na faith ay hindi simpleng paghanga kay Jesus. Saving faith happens when a person sees the glory of Christ and entrusts himself to Him. At dito natin makikita na ang glory ni Jesus Christ ay revealed not merely through spectacular power, but through compassionate involvement in human suffering. Pumasok siya. Di ba? Sabi ng John chapter 1 verse 14, siya ay nakipamuhay sa gitna natin bilang tao. Pumasok siya sa mundo ng pagluha. Pumasok siya sa mundo ng lungkot at kamatayan upang ihayag na siya ang tunay na nagbibigay buhay. Parang ilaw po. Para siya po ay isang parang ilaw na pinakamalinaw makita sa gitna ng matinding dilim. At yun si Kristo. Kadalasan, pinakamalinaw nating nakikita ang kanyang glory, hindi sa panahon ng comfort. Ulitin ko, madalas, ang pinakamalinaw na glory ng Panginoon Jesus ay nakikita natin hindi sa panahon na tayo ay komportable, kundi sa panahon ng ating brokenness at suffering. Kung minsan, ang suffering natin ang mismong lugar kung saan mas makikilala natin si Jesus Christ, kung sino siya. Hindi ibig sabihin na mabuti ang suffering, mga kapatid. Hindi ko sinasabing mabuti yun by itself. Pero kayang gamitin ng Diyos maging ang sakit upang ihayag ang glory ng kanyang anak. At kapag tunay nating nakita ang glory ni Jesus Christ, ang tamang response natin, nawa, mga kapatid, ay pananampalataya, pagsamba, at pagsuko ng buhay natin sa Kanya. Sa verse 46 po, 46 hanggang 53, mga kasama, ito po ay isa sa pinaka-nakakalungkot na bahagi ng kwento. The same miracle reveals hardened heart. Katatapos lang gawin ni Jesus Christ ang isa sa, diba no? Katatapos lang pong gawin ni Jesus Christ yung isa sa pinakadakilang, pinakamagandang sign, spectacular sign sa pamamagitan ng pagbuhay ni Jesus kay Lazarus mula sa 4 na araw ng pagkamatay. Dapat sana, ang magiging response ng tao, lahat ay sumamba. Lahat ay lumuhod. Lahat ay maniniwala. Yun sana, no? Yun sana. Pero hindi ganon ang nangyari. Ang parehong miracle na nagbukas ng pananampalataya ng iba ay siya ring naglantad ng katigasan ng puso ng iba. Ipinapakita nito na ang problema ng tao ay hindi sa kakulangan ng ebidensya. Hindi sa kakulangan ng miracle. Dahil ang sabi ng Biblia, after this, marami pang miracle na ginawa si Jesus Christ na hindi kayang isulat o hindi kahit ang tubig sa dagat ay hindi kayang hindi kakasya para gamiting pansulat sa dami ng ginawa ni Jesus Christ. Hindi po kakulangan ng ebidensya ang problema ng tao. Ang tunay na problema ng tao ay ang kanyang puso. Yung kanyang puso. The same miracle produced two different responses. Una, makikita po natin dito
ang meron agad kontra after the miracle ng pagbuhay kay Lazarus. Nakita agad natin yung kontra sa response ng mga tao. Merong nanampalataya at yung iba naman ay sa halip na manampalataya, lalong tumigas ang kanilang puso. May mga Hudyo na naniniwala kay Jesus matapos na yung ginawa niya kay Lazarus. Pero sabi ng verse 46, "But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done." Ibig sabihin, parehong miracle ang nakita nila, parehong Jesus ang kaharap nila, parehong patay na tao ang nabuhay, pero magkaiba ang naging response. Bakit? Because miracle alone cannot soften a sinful heart of men. Ang isang pusong bukas sa Diyos ay lalapit kay Kristo. Ang isang pusong bukas sa Diyos ay lalapit kay Kristo, pero ang pusong matigas ay lalong lalayo at lalaban kay Kristo. Ito po ang paulit-ulit na binabanggit ng Biblia. Kahit gaano kalinaw ang gawa ng Diyos, kapag ayaw magsuko ng tao, haharapin o hahanapin pa rin niya, hahanap pa rin siya ng dahilan para tumanggi. Parang si Pharaoh during the Exodus time. Diba? Nakita niya ang mga plagues. Nakita niya yung mga himalang ginawa ni Moses, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, pero lalong nagmatigas ang puso ng Pharaoh. Ganito rin dito sa panahon ni Jesus Christ. Instead na sumamba ang mga tao, may ilan na tumakbo sa Pharisees para isumbong si Jesus. Hindi sila neutral, mga kapatid. They were resisting the truth. Kahit na obvious yung truth na ipinapakita ni Jesus Christ sa kanila. Ano pong application nito sa buhay natin? Mga kapatid, posible pala na makita ang gawa ng Diyos, pero hindi pa rin tunay na nananampalataya. Posible pala na maraming taong nasa church ngayon dahil Sunday, pero hindi lahat ay tunay na sumasamba sa Diyos. Posible pala na maraming tao, maraming Kristiyano nakikinig ng sermon, pwedeng nakakakita ng pagbabago sa buhay ng ibang tao, pwedeng witness sa blessing at kapangyarihan ng Diyos, pero matigas pa rin ang puso. Kaya ang tanong ay hindi lang, nakita mo ba ang gawa ni Jesus? Nakita mo ba yung miracle na ginawa niya? Kundi ang mas mahalagang tanong ay ito, paano ka tumutugon kay Jesus? Paano ka tumutugon sa lahat ng mga ipinapakita niya sa iyo? Tanungin natin yung sarili natin, paano tayo tumutugon kay Jesus Christ? The religious leaders valued their position more than the truth. Sa verse 47 hanggang 48 po, pagdating sa Sanhedrin, nagkaroon ng emergency meeting ang mga religious leaders. No, nagpatawag ng emergency meeting parang sa Senado. Sa halip na mag-meeting, nagbarilan, no? So nagkaroon ng emergency meeting ang mga religious leader. At pansinin po ninyo, hindi po nila dinideny yung miracle na ginawa ni Jesus Christ. Hindi nila sinabing, fake yan. No? Wala tayong makikitang ganun dito sa verse. Hindi nila sinabing, fake yan. Hindi nila sinabing, hindi totoo si Lazarus. Imposibleng mangyari yan. No? Wala silang sinabing ganun. Sa halip, ang sinabi nila, this man performed many miracles. This man performed many signs. Alam nila ang totoo.
Alam nilang may kapangyarihan si Jesus Christ, pero ayaw pa rin nilang sumunod. Bakit? Isa lang ang dahilan. Dahil natatakot silang mawala ang kanilang posisyon, ang kanilang authority, at ang kanilang influence. Sabi nila, no, the Romans will come and take away both our place and nation. Ang mga Romano ay darating upang kuhanin ang ating posisyon at ang ating bansa. Mas concerned sila sa kanilang political stability kaysa sa katotohanan. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang status kaysa sa Messiah na nasa harapan nila. Alam niyo mga kapatid, ito po ang danger. Ito ang danger ng religious pride. Posibleng very religious ang isang tao, pero ayaw talagang magpasakop kay Kristo. Dahil may bagay siyang ayaw bitawan. Ayaw bitawan. Maaaring reputation, maaaring tradition, position, comfort, o sariling control sa buhay. Minsan, or sometimes, unbelief is not intellectual problem. Most of the time, it's a moral problem. They believe that Jesus was their Messiah and the Savior, but they don't accept Him or treat Him as the Lord of their life. Nawa, wala pong ganito dito sa atin ngayon. No? Nawa, walang ganito dito sa atin. Parang taong alam niyang tama ang gospel, pero ayaw lumapit kay Kristo. Dahil baka mabago ang lifestyle niya, baka mawala ang barkada, baka maapektuhan ang image niya, yung magandang image. Alam niya ang truth, pero mas mahal niya ang kanyang sarili kaysa sa Hari. God used even their wicked plan to accomplish salvation. Dito po lalong lumalim ang irony ng passage. Dito sa part na ito. Sa verse 49 hanggang 53. Si Caiaphas po ay punong saserdote during that time. Siya po ang high priest, no, nung panahon na 'yon. Ang sabi niya sa kanyang statement, "It is better for you that one man should die for the people." Mas mabuti pang isang tao lang ang mamatay para sa kanyang bayan. Alam nyo, sa isip ni Caiaphas, it is only a political solution. No? Kasi ang pinag-iisipan ng mga religious leader, sabi nila, darating ang mga Romano dito, kukunin ang ating posisyon at wawasakin ang ating bansa. So, kaya sinabi ni Caiaphas ang word na ito. Pero sa kanila, it is only a political solution. Para sa kanya, patayin natin si Jesus para hindi tayo guluhin ng Roma. No? Pero sabi ni John, ito po ang maganda. Sabi ni John, hindi niya alam na ginagamit na siya ng Diyos para magpahayag ng prophecy. Hindi alam ni Caiaphas na yung sinabi niya, it is a prophecy. At ginamit siya ng Diyos para ipahayag yung propesiyang iyon. Dahil tunay ngang mamamatay si Jesus para sa bayan. Hindi lang para sa Israel, kundi para tipunin ang mga anak ng Diyos mula sa iba't ibang bansa, panahon, at lahi. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po nito. Ang plano ng tao ay kasamaan. Ang plano ng tao ay puro kasamaan. Ngunit ang plano ng Diyos ay kaligtasan. Akala nila, pinapatigil nila si Jesus, no? Pero ang totoo, itinutulak nila si Jesus patungo sa krus. Na kung saan ay isa sa katuparan ang pagtubos ng Diyos sa tao mula sa pagiging makasalanan. Akala nila it is only a political solution. Pero hindi nila alam
That is the plan of God para tubusin ang lahat. Ito po ang sovereignty ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit ang kasamaan ng tao ay hindi kayang pigilan ang redemptive plan ng Panginoon para sa kaso ng kanyang bayan. Ano po ang application nito? Alam niyo mga kapatid, napakalaking comfort po nito para sa atin ng mga mananampalataya. Minsan, akala natin, nararamdaman natin, parang nananalo ang kasamaan. Parang kontrolado ng masasamang tao ang sitwasyon. Pero tandaan natin, walang nangyayari outside the sovereign plan of God. Walang po pwedeng mangibabaw sa sovereignty ng Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ang mismong plano nilang pagpatay kay Jesus Christ ang naging daan para maligtas ang mga makasalanang katulad natin. At ganito pa rin ang Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. He is able to accomplish His purpose even through opposition, suffering, and evil. Sa pangapat na point po, hayaan nyo na ako, malapit na tayong matapos. Sa pangapat na point, ang sabi dito, the beginning of the road to Calvary. The miracle becomes the trigger for the cross. Dito po sa section na ito, ay napaka-ironic ang nangyari sa dulo ng passage. Ang miracle po na dapat sana'y magdadala ng pagsamba at pananampalataya, ang siya pang naging dahilan upang mas lalong pagtibayin ng mga leader ang plano. Plano na pagpatay kay Jesus. Sa halip po na magsisi yung mga taong nandoon, mas tumindi pa ang kanilang galit. At sa punto pong ito, ang kwento ni Jesus Christ sa Gospel of John ay nagsisimula ng direksyong lumakad papunta sa Calvary. Ang pagbuhay po kay Lazarus ang naging turning point patungo sa krus. Yun po yung naging turning point. Hindi, alam nyo, hindi aksidente ang cross. Hindi ito failure ng plano ni Jesus Christ. Ito mismo ang direksyon ng kanyang misyon. Kung bakit siya naparito sa mundo. The miracle intensified the rejection of Christ. Verse 53 hanggang 54. Ang sabi po doon, so from that day on, they made plans to put him to death. Ang sabi doon, mula noon, pinagplanuhan na nilang patayin si Jesus Christ. Napakabigat po ng statement na ito, mga kapatid. Pagkatapos na makita ang pinakamalinaw na revelasyon ng kapangyarihan ni Jesus, ang naging response ng religious leader ay planned murder. Ang naging response nila ay pagpaplano ng pagpatay. Ipinapakita po nito na kung gaano kalalim ang depravity sa puso ng tao. Ipinapakita po nito kung gaano kabulok, kung gaano kasama ang nasa sa puso ng tao. Hindi po automatic na magre-response ang tao kay Kristo kahit malinaw na ang katotohanan. Yan po yun ang katotohanan. Kapag matigas ang puso, kahit harap-harapan na ang gawa ng Diyos, maaari pa rin piliin ng tao ang rebellion. Ano po ang theological insight na makikita natin dito? Ito po ang fulfillment ng sinabi ni John
sa simula ng gospel. Sabi ni John, sa John chapter 1 verse 11, He came to His own, and His own people did not receive Him. Pumarito siya para sa kanyang bayan, pero ang kanyang bayan ay hindi siya tinanggap. Habang lalong nahahayag ang glory ni Jesus Christ, lalo namang lumalalim ang oposisyon laban sa kanya. Alam nyo, kahit napakaraming himalang ipinakita si Jesus sa kanila, mas pinili pa rin nilang hindi manampalataya because of their spiritual blindness and sinful rebellion. Ayaw ng tao kay Kristo dahil ayaw nilang maghari si Kristo sa kanila. Iyon lang naman ang dahilan kung bakit ayaw ng tao sa Diyos. Kung bakit ayaw ng taong lumapit kay Kristo. Dahil ayaw nilang may maghari sa kanila. Ang gusto ng tao, siya ang hari ng kanyang sarili. Sa verse 54 po, dahil dito, hindi na muna lantaran si Jesus sa publiko. Hindi na muna siya lumantad sa publiko. Ang ginawa ni Jesus Christ, pumunta siya sa isang bayan malapit sa wilderness kasama ang kanyang mga alagad, kanyang mga disipulo. Hindi dahil natatakot siya. Hindi dahil natatakot si Jesus Christ na siya ay maaaring patayin ng mga Hudyo o ng mga religious leader. Kundi dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon. Sa Gospel of John, kontrolado ni Jesus ang timetable ng kanyang kamatayan. Hindi po siya biktima ng circumstances. Siya ang sovereign son na kung saan ay lalakad patungo sa krus sa itinakdang panahon ng Ama. Ano po ang application na makikita natin dito? Mga kapatid, paalala, dapat po tayong mag-ingat sa paulit-ulit na pagtanggi natin kay Kristo. Kapag paulit-ulit nating nire-reject, o kapag paulit-ulit na nire-reject ng tao ang katotohanan, mas tumitigas ang kanyang puso. Ang parehong gospel na nagliligtas sa iba ay nagiging dahilan din ng lalong paghatol sa mga tumatanggi. The more na naririnig natin ang gospel at the more na nagpapatigas, pinatitigas natin ang ating puso, ang sabi ng Bible, tulan kayo sa pamamagitan ng mga salita sa takdang panahon. Iyong salita ng Diyos na yon ang hahatol sa atin na pilit tumatanggi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, huwag nating patigasin ang ating ulo, ang ating puso. Hayaan nating pumasok ito sa buhay natin upang tayo ay baguhin ng salita ng Diyos. Huwag tayong maging receptive, mga kapatid. The cross was already the divine destination of the Son. Habang papalapit po yung Passover, dumadami ang mga taong nagtatanong, will He come? Sabi nila, darating kaya si Jesus sa Paskwa o sa pista? Ramdam na ng lahat ang tensyon. Ramdam na ng mga tao kung ano yung pwedeng mangyari. Dahil meron ng standing order na nanggaling sa mga chief priests at mga Pharisees. Kapag may nakakita kay Jesus, kailangan siyang isumbong para maaresto. Yun yung standing order. Sa madaling salita, ay nagsimula na ang final movement towards the cross. Pero tandaan natin, hindi na ito surprise para kay Jesus Christ. Hindi na yon kakaiba, hindi na yon nakakabigla. Alam niya na mula pa sa simula na kung saan, alam na niya kung mula pa sa simula kung saan siya patutungo. Alam na ni Jesus Christ that the cross is his destination.
Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazarus ay hindi lang miracle of compassion. Hindi lang ito out of compassion. Ito rin ang huling sign bago ang sacrificial death. Anong theological insight na makikita natin dito? Napakaganda ng timing nito, mga kapatid. Papalapit ang Passover. Sa panahon na naghahanda ang Israel para alalahanin ng Passover lamb, ang tunay na kordero ng Diyos ay papalapit naman o papalapit na rin sa kanyang kamatayan. Si Jesus ay nagbigay ng buhay kay Lazarus, no? Nung kanya itong binuhay. Nagbigay siya ng buhay kay Lazarus, pero ang kapalit po nito, mga kapatid, siya mismo ay haharap sa kanyang sariling kamatayan. Si Lazarus, lalabas ng libingan. Pero si Jesus, papasok sa kanyang libingan para sa ating mga kasalanan. This is the heart of the gospel. The one who conquered death would himself die so that sinners might have life. Parang isang sundalo. Alam niyang delikado ang misyon, pero tuloy pa rin siya dahil mayroong taong dapat iligtas. Ganito na yung si Kristo. Ganito rin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Alam niya ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem, pero hindi siya umatras. Tinahak niya ang daan patungo sa Calvary dahil sa pag-ibig niya sa mga taong makasalanan. Ano pong application nito sa atin? Ano pong makikita natin dito? Mga kapatid, ang cross ay hindi aksidente ng history. It is a divine plan of redemption. At kung gaano kaseryoso ang kasalanan natin, makinig, kung gaano kaseryoso ang kasalanan natin, ganun din kaseryoso ang pag-ibig ni Kristo na kusang naglakad patungo sa krus para mapatawad tayo sa ating mga pagsalantang. Kaya ang tamang response natin ay ito: pagsisisi, pananampalataya, at buong pusong pagsunod sa Kanya. Sa conclusion po, mga kapatid, ang John chapter 11:38 to 57, nakita natin ang isa sa pinakamakapangyarihang moments sa ministry ni Jesus Christ. Nakita natin na si Jesus ay may kapangyarihan laban sa kamatayan mismo. Ang tinig na bumuhay kay Lazarus ay parehong tinig na nagbibigay buhay sa mga pusong patay dahil sa kasalanan. Nakita natin dito na ang glory ni Kristo ay hindi nahahayag sa pag-iwas sa suffering, kundi sa pagpasok niya mismo sa gitna ng sakit, luha, at kamatayan upang ihayag ang kanyang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Nakita din po natin dito na ang parehong miracle ay nagdulot ng magkaibang response. May naniwala, pero merong mga taong mas lalong tumigas ang puso. Ipinapakita nito na ang greatest need ng tao ay hindi mas maraming ebidensya, kundi ang bagong puso na handang sumuko kay Kristo. Nakita din po natin na ang pagkabuhay ni Lazaro ang naging simula ng direksyon, paglalakbay ni Jesus patungo sa krus. Si Lazarus ay lumabas mula sa libingan, pero si Jesus ay kusang lalakad patungo sa sarili niyang kamatayan upang iligtas ang mga makasalanan. Mga kapatid, this is my final appeal. Ang nagbigay ng buhay kay Lazarus, ang siya ring mamamatay para sa atin. Ang hari ng buhay ang papasok sa kamatayan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong ngayon ay, paano tayo tutugon kay Jesus? Dahil hindi sapat na mamanghalang sa kanyang miracle. Hindi sapat na humanga lang tayo sa kanyang teaching. Ang tunay na tanong ay, mananampalataya ba tayo sa kanya bilang the resurrection and the life?
Mga kapatid, darating ang isang araw, lahat tayo haharap sa kamatayan. Pero ang mga sumasampalataya kay Kristo ay may pag-asang hindi kayang nakawin kahit ng libingan. At gaya ng pagtawag ni Jesus kay Lazarus, come out! Sabi ni Jesus Christ kay Lazarus, come out! Ang gospel ngayon ay tumatawag din sa mga makasalanan. Lumabas ka mula sa kadiliman. Lumabas ka mula sa kasalanan. At lumapit ka kay Kristo. Na siyang tanging nagbibigay ng tunay na buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at ng lupa. Marami pong salamat sa napakayamang salita mo na aming sa pagbulay-bulayan sa umagang ito. Ama, tulungan mo po kami na lalong manampalataya sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa iyong biyaya, na mumuhay sa inyong kalooban. Sapagkat sa ganang sarili po namin, wala po kaming magagawa. Hindi po namin kayang lumakad at sumunod sa mga ipinag-uutos nyo. Hindi po namin kayang umiwas sa anumang tukso, kasalanan na darating sa aming buhay. Pero nang dahil sa iyo, Panginoon, makakayanan namin ang lahat ng ito. Ama, sa araw-araw po ng aming buhay, tulungan mo po kami na laging sumunod sa inyo. Bigyan mo po kami ng ibayo pang lakas upang mapaglabanan namin ang lahat ng tukso. Punuin mo po ng iyong mga salita ang aming puso, ang aming isipan. Patuloy ka pong magpakilala sa amin sa biblical at espiritual na kaparaanan. Lagi po nawa naming isaalang-alang ang iyong mga salita sa lahat ng bagay na gagawin namin, sa lahat ng sasabihin namin, sa lahat ng iisipin namin, upang hindi kami magkasala. Panginoon, sa oras pong ito, pagpalain mo po ang mga kapatid ko na nakapakinig at naka-attend sa lugar na ito. Naniniwala kami na ang lahat ng salita ng aming napakinggan, ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa aming buhay. Kundi ito po ay lalago sa aming puso, lalago sa aming isipan, at mamumunga ng marami. Upang patuloy na ikaw ay aming maluwalhati, madakila, at maparangalan. Marami pong salamat, Ama. Kayo lamang ang maluwalhati at madakila. Kayo lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kapurihan, ng pagsamba at kaluwalhatian. Mula pa noong una, ngayon, magpakailanman. Ito po ang sa aming samot panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen.